Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung kagandahan or disadvantage and advantage ng merong CCTV sa bahay? So pag merong CCTV sa bahay, lalo dito sa akin, sa kusina, sa sala, sa kwarto ng bata, sa kwarto nila, sa kwarto ng amo kong lalaki. So itong ano lang yung walang CCTV, ito lang, ito. Tapos yung CR is meron siyang mga speaker na nilagay. So yung may speaker, nakita ko yung CR ko, yung CR nila, and then yung dito sa sala, and sa ano, doon sa tawag nito, sa gilid pa. So dalawa yung speaker sa sala. So ang advantage is nakikita nila yung bawat galaw mo, nakikita nila na gumagawa ka or ayan, hindi mo sinasaktan yung bata, aksidente yung nangyari, nakikita nila na, ayan, ano ka, masipag ka, char. So, nakikita nila lahat ng galaw mo and pwede ding, kahit na mapagbintangan ka nilang nagnakaw, hindi ka nila pwedeng anuhin kasi wala silang ebidensya na kinuha mo. So, yun yung advantage ng merong CCTV and parang ano din sa kanila. Sa akin naman dito sa amo ko, hindi ko lang alam, pero nagre-review yan siya. Kasi nalaman niya yung mga galaw ko na iba, pero hindi siguro. Kasi kung minuminuto aanuhin niya yung ano ko, so isang buong araw din yung kilos ko dito sa bahay. So pag ni-review niya yun, isang araw din siyang mag-review yun. Pero patalon-talon siguro yung review niya. Yung mga times lang siguro na kasama ko yung bata and yung hindi ko lang alam, yung lalaki, baka siguro mga times na nandyan yung lalaki, nandyan ako. So, yun siguro yung mga nire-review niya. Pero the rest is, siguro pag mag-isa na lang ako, hindi niya na nire-review, basta nakikita niyang gumagalaw ako. So, yung, yung CCTV doon sa amo kong lalaki, nung nakaraan, naka-on yun. So, binunot niya na naman. So, hindi ko lang alam kung bakit. So, tinanggal niya. Wala naman akong pakialam kasi pumapasok lang ako doon para maglinis and umaalis ako kaagad. So, walang problema. Doon sa kwarto nila, kasi 'di ba umiilaw naman dapat yun. Nung nakaraan umiilaw yun. Ngayon hindi na umiilaw yung ano nila doon. Yung CCTV nila sa kwarto. Hindi ko lang alam kung bakit. So, nung una na hindi umilaw yun. So, tinitignan ko. And, inaano ko ba? Baka naka-on pa din yun. Hindi lang umiilaw kasi nga doon sila natutulog. Baka maano ng bata. Baka nga naka-on. Kasi tinitignan ko, tanga din ako. Tinitignan ko ng tinitignan yun. Hanggang sa mga ilang araw kong tinitignan, binunot. So, nung binunot, baka siguro iniisip, kaya ako tinitignan yun. Baka iniisip na hindi nga gumagana, baka may kukunin ako, or nanakawin ako. So, binunot. Ilang araw siyang binunot. Tapos, nung napansin nila na wala namang nawala sa mga gamit nila, and talagang na-curious lang ako kung bakit wala siyang ilaw. Kasi lahat dito umiilaw gumagana. So, yun hindi. Kaya, nagtataka ako. Binunot siya, and then, mga ilang araw, binalik uli. Kasi nga, wala naman akong kinuha or nawala. So, na-curious lang talaga ako. Sa kusina naman, talagang tinitignan kung kukuha ba ako ng pagkain sa ref. Pero nakikita naman nila, hindi naman ako kumukuha. Hindi. Bumibili ako ng akin, prutas ko, tapos fresh milk. So, magang-maga yung mata ko. Busy talaga. Ayan. So, hindi naman ako kumukuha ng pagkain. Binibigay nila yan. Doon lang talaga na sa kanin talaga. Kasi makanin talaga ako. Napapansin niya ata, dinadamihan ko talaga yung saing. Kasi nga, grabe talaga ako kumain ng kanin. Ayan. So, nakikita niya naman na nagluluto ako and okay naman yun sa kanya. Meron din akong sariling mantika. Binili niya, ganyan. 1 litro. So, 1 litro yung binili niya sa akin. So, hindi naman ako masyadong nagluluto. Nagpiprito lang ako ng itlog. And then, pag nagluluto sila sa oven, sinasabay ko yung akin. Ayun lang yung ginagawa ko. And sa gulay, hindi rin ako nagugulay na kasi nagluluto sila nung may gulay. Yun na yung kinakain ko. Hindi na ako ng dahon-dahon kasi napapagod ako magluto-luto din. Ayan. So, advantage ng meron, nakikita nila yung bawat galaw mo. Hindi ka nila pwedeng sitahin. Pero kahit na meron nga, nagbablog pa din ako dito, matigas talaga yung ulo ko, guys. Grabe talaga yung tigas ng ulo ko. Buti nga napagtsagaan ako ng amo ko. Kahapon, muntik na naman ako mahuli. Busy talaga. So, Friday, naglaba ako. And Friday, 2 beses ako magpalit ng damit. Kasi itong damit ko na suot ko ngayon,
gagamitin ko to pagpunta dun sa sa parents ng amo niya. So pagdating doon, bawal ka umupo hanggat hindi ka nagpapalit ng panibagong set ng damit. Kaya pag uwi mo, liligo ka. So dalawang pares ng damit talaga mauubos mo. And then Sabado, Linggo, Sabado pa yan, gagala pa ako niyan, 'di ba? So lalabas ako and then mabigat yung mga suot ko kasi nga lumalabas ako. So medyo makapal. And then Linggo, Lunes, Martes. So halos ilang araw akong walang laba kasi may sakit yung bata 2 araw. So maaga siyang nagigising and hindi ako nakakadiskarte ng laba. Kaya ang ginawa ko, nung time na niya maglaba kasi kahapon, pumasok na siya sa school. So ako na lang dito sa bahay. So sabi ko maglalaba ako. And maga sila umalis. Iniisip ko hindi sila babalik agad, ang puta. Ngayon, sinama ko yung yung mga damit ko na hindi nagkukupas. Sinama ko doon sa damit ng bata nung winashing ko. Puta talaga, buisit. Tapos hindi ko agad kinuha nung namatay kasi iniisip ko hindi pa sila babalik kasi ngayon bumalik, punyeta talaga. Bumalik, guys. And then nandun ako sa may CR, naglilinis CR nila. So ang washing is nakatenga doon, tapos na. Isasampay na lang. So every time pa naman na madami akong sinama kahapon kasi ilang araw akong hindi naglaba. So ang dami, may mga medyas, panty, damit ko. Puta talaga, visit. And then, Diyos ko Lord, dumating sila. Tapos, naghuhugas yan sila ng kamay doon sa CR ko. Nandun yung washing. Tapos, naghugas ng kamay. So, okay na. Hindi nakita. So, pagpasok ko, sabi ko, punyita talaga. Nakikita doon sa bilog ng washing yung mga damit na nasa loob. Sabi ko, baka mamaya lumusot yung kulay ng damit ko. Kasi iba yung mga kulay ng damit ko. Matitingkad Yung sa bata, mapapansin mo talaga. So, mapapansin mo talaga pag may nahalo ng ibang damit. So, ang ugali pa naman ng amo ko, kapag dumating yan, si CR yan kaagad, tumatai yan. Puta, nandun ako sa CR nila. So, ngayon, naglilinis ako doon. So, alam ko na magsi-CR siya kaagad. Sabi ko sa kanya, gagamitin mo yung CR. Sabi ko ganun sa kanya. Pero nilagyan ko na yun ng Clorox ba, nung panlinis namin sa toilet. Sabi niya, oo, sabi niya gano'n. Sabi ko, dito ka na. Tapos pagbukas niya ng bowl, nandun pa yung chemical. So sabi niya, yung CR na lang daw na nandun yung washing yung gamitin doon sa CR ko, doon na lang daw. Sabi ko, putang ina. Siyempre, ang tagal niya mag-CR, siguro mga 10 minutes siya sa loob. Siyempre, iikot-ikot yung mata niya doon. Baka makita niya yung laman ng washing na iba yung kulay. Diyos ko Lord, namutla talaga ako, guys, malala talaga. Sabi ko, mateterminate na talaga ako nito, mahuhuli talaga nila ako. Sabi ko, punyitay, handa ko na yung sarili ko. Bisit, hindi na talaga magsusuri ako. Bahala na talaga kung anong mangyari. So, Diyos ko, nagpe-pray talaga ako, Lord, sana iba yung nasa harapan na na kulay ng mga damit. Sana nasa ilalim yung damit ko para hindi makita. Kasi kitang-kita talaga. Tapos, namuta talaga ako. Hindi ako umimik nung lumabas siya sa CR. Tapos na siya. Hindi mo na ako pumasok kasi halata. Mahahalata ako, punyeta talaga. Kasi nung pinalipat ko siya doon, sabi niya hindi na siya doon mag-CR kasi nga may chemical. So balik siya doon sa CR ko. Namutla talaga ako. Ang nangyari is, pagpasok ko sa washing, guys, na-bless din siguro ako ni God. Diyos ko, hindi pa talaga time na matanggal ako sa trabaho. Pagtingin ko sa washing, yung mga damit ko wala doon sa harapan. Puro damit ng bata yung nasa bungad na makikita mo sa malaking bilog. So, Diyos ko, Lord, thank you so much. Oh my God. Grabe talaga. Hanggang ngayon, hanggang kagabi, pray talaga ako kay God na thank you talaga. Pasalamat talaga ako sa Kanya. Kasi pag nahuli ako, punyita talaga, matatanggal talaga ako dito sa kalokohan ko. Ayan. So, ayun lang. Na-share ko lang. Yung kalokohan ko, hindi ko na ulitin, natatakot na ako. Oh my God. And then, yung disadvantage ng merong CCTV, yun nga, nakikita yung mga galaw mo, paano ka kumain dyan, kung paano yung mga, kaya hindi ka rin makakakitos. Ayan. So, and then, yun nga, sinesend nila yung video mo kung kanino, sinend nila yung akin sa mama niya, pinapabayaan ko, bahala ka dyan sa buhay mo. Ayan. So, as long as, inaano ko, basta gumagawa lang ako ng mga gawain ko. Ayun lang, guys, na-share ko lang. Thank you so much for watching. Bye-bye. Pero maganda pa rin yung may CCTV. Pero yun nga, dinumero yung galaw, lalo sa kusina. Gusto kong magluto, gusto kong kumain madami, pero hindi magawa kasi nga nandyan may nakatingin. So, ayun lang. Thank you so much for watching. Bye-bye.